Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo. At guys, noong Araw ng Puso, February 14, okay, magandang balita para kay Bato de la Rosa at kay Bongo ay pinangalanan na sila bilang co-perpetrators ni Digong sa drug war noong panahon nila ah, 2016 to 2019. Okay? So ano, so kung titignan nyo, magandang balita to. Bakit ko sinabing magandang balita? Kasi ito ay malapit ng hiling. Malapit na hiling ni Bongo tsaka ni ni Bato de la Rosa na makipag-reunion kay kay Duterte. Okay, doon sa ICC. Kasi alam na natin guys na miss na nila yung kanilang Tatay Digong. So, yung ICC ay hindi na kumbaga hindi na sila nagpakipot. Okay? Sinabihan na yung buong mundo na malapit nang kunin itong dalawang ito. Okay? Ayan. So magandang balita sa mga pamilya ng mga biktima kasi dito makukuha na natin yung hustisya para sa kanila. Okay? Okay guys, so yan ang pag-uusapan natin. Dalawa lang sila yung pag-uusapan natin na nasa balita noong February 14. Okay? At titignan natin guys yung mga sinabi nila before na kahit saan sasamahan nila itong si Tatay Digong. Okay? So dapat paniwalaan natin yan. At dapat i-share natin to sa mga ka-DDS kasi ah promise nila 'to, 'di ba? Para kay Tatay Digong. Kailangan nilang makipag-reunion kay Digong doon sa ICC. Okay, so basahin natin dito guys, very quick. Ayon sa Inquirer.net, so si Bato tsaka si De La Rosa at iba pang personalidad ay na-identify ng International Court as former Presidents Rodrigo Duterte's co-perpetrators in alleged commission of crimes against humanity in connection with drug war. So yung name nila na include and the version containing charges submitted by the Office of Prosecution dated February 13, 2026. Okay? Now, uh, para malinaw po sa mga kababayan natin, bakit po kahit wala na po tayong jurisdiction o wala nang jurisdiction itong ICC sa Pilipinas, bakit meron pa ring warrant of arrest? Okay, ayon mismo sa Korte Suprema, ah, yung crimes na nagawa ng miyembro pa yung Pilipinas bago kunin ni Duterte yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ayon sa Korte Suprema, yung crimes na nangyari doon from from the date na na-require ng ICC hanggang uh, pag-remove ng jurisdiction, apply pa rin yan sa batas. Kumbaga, that is allowed by the Supreme Court. So walang lusot. Itong dalawa na to, pati yung mga kasamahan nila. Okay? Yan ang klarong-klaro. Ayon pa yan sa mga uh, Supreme Court justices natin na ka mga appointees ni Duterte. Okay? So, tandaan natin yan guys. Now next. So, pakinggan naman natin yung kanilang mga mensahe bago arestuhin itong si Duterte. Okay? So, ipapakita ko yun sa inyo guys from Facebook sa Usapang Kongreso. Ito yung actual na sinabi nila and text. And later, papakita ko sa inyo guys yung video mismo. Okay? Para at least meron kayong makitang proof ready na po yung ating mga magigiting na senador na samahan itong si Tatay Diggs sa The Hague. Okay? Sabi dito, May 5, 2019, in interview itong si Bongo, sabi niya, President Duterte said that he is ready to go to jail. I told him, I will go with him to jail. That is how much I love the president. During the PDP Laban rally in Mandaluyong City.
Okay, meron tayong nakita, probably hindi siya kapareho, pero ayon sa Rappler, okay, interview 'to noong, anong date 'to? 20 basta ano, oh, yan, May 5 noong 2019, okay, eleksyon. So, guys, pakinggan natin yung sinabi niya. Sabi ni Pangulong Duterte, the next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Oh, yan. Okay? Clear na clear, ha? Sasamahan niya kahit saan. Okay? So, anong sinabi ni Bongo sa kanyang, kumbaga, nung nakita nitong report na 'to, ang sabi niya, ah, wala daw siyang kinalaman, no involvement against, or the alleged drug war na nangyari sa Pilipinas. Okay? So kumbaga, dininay ni Bongo yung nangyaring, nangyaring EGK at saka involvement niya. Now, bakit na-involve itong si Bongo? Ito, pakita ko sa inyo, guys. Share ko lang yung galing sa Gemini and yung sa right nyo. By the way, yung mga impormasyon or let's just say sources na ikita nyo. Okay, galing sa Inquirer, Politico, etc. etc. So, ayon mismo dito sa palakayin natin, Yan. Okay, so Bongo is involved in the case, okay? Yung war on drugs. So, ang alleged role niya in the common plan. So, ICC prosecutor identifies Go as a corporate perpetrator in a systematic campaign to neutralize alleged criminal through violent means. Okay, the court alleges that is not a solo effort by Duterte, but a criminal enterprise involving core group of masterminds who designed to implement the strategy. So involved si Bongo dito sa pagplano ng EGK. Okay? Natatandaan ko pati yung sa Davao Death Squad sa Davao pa, kasali yon. Okay? Tapos, if I remember, siya mismo nagsabi, meron siyang interview na shinare niya na-share niya yung magkano yung mga rewards kung sinong kung merong isang police na let's just say pumatay ng makapatay ng drug addict, something like pusher, may mga reward tapos yung drug lord yun ang pinakamataas. At si Garma mismo ang nagpatunay na involved talaga in terms of the system, yung systematic, tsaka yung reward system. Yan. There. Okay? Kitang-kita nyo si alagang-alaga ni Bongo, si Tatay Diggs. Kahit saan siya magpunta. Diba? Okay. And anyway, guys, you can watch more here on Facts First by Sir Christian Esguerra. Okay? O yan. Yan ang involvement ni Bongo. Bakit siya na-involve? Now, si Bato naman. Guys, pakinggan natin si Bato kasi sabi niya, ayon dito sa usapang Kongreso noong March 12, 2025. Sabi niya, I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Okay? Sabi niya yun na he's ready to take care of the old man. Ito, patunay na galing sa ANC, meron siyang interview kay Ma'am Karen Davila. Dito pinag-usapan nila kung anong mangyayari kung meron ng ICC warrant. Okay, so let's play it and dito sasabihin niya about the fear and I believe dito may kita natin yung kung ready na siya. Okay, let's watch this.
Oh, okay. Ayon sa kanya, I'm ready. Okay. Hindi pa niya alam kung ano yung ICC. Leche. Oh, 'di ba? Oh, now ano nangyari kay Bato de la Rosa? Si Bato naman, ano nangyari, nagtago. Nung last niya nag-appear, I think prior to November 11. Oh, 'di ba? Ang tagal, 'no? Tapos, hinahanap ngayon si Bato de la Rosa kaso hindi mahanap, hindi pumapasok sa Senado. Tapos, um, ano pa nun, sinasabi niya na bakit kailangan kong sumuko, 'di ba? Oh, hanggang ngayon wala tayong marinig kay Bato de la Rosa. And he said, "The fear of unknown." Kaso nung natatandaan ko, guys, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na merong warrant of arrest itong si Bato de la Rosa ay hindi na pumasok. Grabe, ano kayang yung nararamdaman niya nung narinig niya yung balita na meron siyang warrant of arrest. Pero hindi pa nangyari, kasi hanggang ngayon wala pang balita na meron ng warrant of arrest na inilabas itong ICC. Okay? But again, imagine, na naglabas na sila ng listahan ng mga core perpetrators. So this means malapit na talagang kunin itong mga tao na 'to. Oh, okay. So, ano pa? I think that's it. So because by the way, si Bato de la Rosa, involved siya kasi siya ay isa sa mga miyembro ng Davao Death Squad. Ayon mismo kay Rodrigo Duterte. Kung natatandaan nyo, nag-Blue Ribbon hearing. Nandun pa si Duterte. At siya mismo nagsabi, yung mga tinuro niyang mga pulis ay mga Davao Death Squad. At kinontinue ni Bato, pagkatapos maging presidente itong si Digong, tinuloy niya pa hanggang 2016 until 2019. So, kuwang-kuwa talaga ng ICC itong mga tao na 'to at definitely, dito I hope mabilis yung hustisya. Kasi ang tagal na nilang nakuha ang mga impormasyon, mga kailangan nilang gawin para kunin itong mga tao na 'to. At, ah, pasalamat tayo by the way, guys. Kung hindi nag-away-away 'tong mga unit team na 'to, okay, hindi 'to mangyayari 'tong pag-aresto kay Digong, kay Bongo, tsaka kay Bato de la Rosa. Again, it's up to the government nung time na hindi pa sila nag-away-away. Nang nag-away-away na 'tong mga lokong na 'to, eh yun, 'di ba? Nauna yung principal nilang si Digong. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo pong itong video na ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.